Labis ang pagsisisi ni Dylan Lazaro dahil sa mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Wala na siyang mukhang maihaharap sa kapatid nang minsang magkaroon sila ng pag-aaway na dumating sa puntong buhay na ang kamuntik na mawala. He chose to run away nang makalaya siya sa piitan at piniling umalis ng bansa upang doon sa ibang lugar magkaroon ng panibagong buhay. Ayaw niya nang muling masaktan ng kakambal dahil sa makasariling mga pananaw. Pinili ni Dylan na magtayo ng sariling organisasyon. Layunin nun na makatulong sa mga alagad ng batas upang mapabilis ang paghuli sa mga kriminal na minsan na niyang nasadlakan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay ang hinuhuli niya noong drug lord ay lumipad patungong Pilipinas. Isa ito sa most wanted person sa California at ang kagaya lamang niya ang siyang makakahuli sa mga ganoong klase ng tao. Dahil alam niya kung paano gumalaw ang isang drug lord, dahil minsan na ay naging kawani rin siya sa ganoong posisyon. Isa siyang walang kwentang lalaki, pero pinipilit niyang isaayos ang kanyang buhay. Sumunod siya, mag-isang sumunod sa panganib na kakaharapin. Pero paano kung ang hindi hinuhuling tao ang makatagpo niya sa isang lugar na yun, kundi ang mga batang hindi niya akalaing mga anak niya pala sa dating karelasyon? Paano niya kakaharapin ang pangyayaring iyon? Umaasa na kung panaginip lamang ang lahat, hinihiling niyang wag na lamang sana siyang magising. Sige, subukan mo. Banta na nagmula sa 9 na taong gulang na bata. Desidido nitong pinigil ang braso ng kaklase na akmang susuntukin ng batang babae. Kuya! Agad na tumayo ang bata at nagtago sa likod ng kapatid nito. Matapang ka lang dahil 3 kayo, pero kapag wala ka sigurong kasama, baka nanginginig ka sa takot ngayon. Pangaasar ng kaklase nito. Nariyan o wala ang mga kapatid ko, kayang-kaya kong baliin yung mga braso mo, Bruce. Sa batang edad, kaya nang ipagtanggol ng batang si Devon ng mga kapatid niya. Siya ang panganay kaya kailangan niyang maging matapang araw-araw dahil hindi patas ang buhay, lalo na sa kanilang mga batang ulila sa ama. Duwag! Sigaw ng batang lalaki't mabilis itong kumaripas ng takbo palayo sa kinatatayuan nilang 4. Tara na, seryosong usal ng panganay bago kinuha ang bag ng bunsong kapatid na si Dennis. Grade 4 na ang quadruplets na ito sa mababang paaralan na malapit sa kanilang tinitirahan. Next time, Dennis, hintayin mo naman kami ni Kuya Devon, dinat ako, para hindi ka nabubuli ni Bruce. Alam mo namang masama ang ugali ng batang yun. Wika ng pangatlo sa magkakapatid. Sorry na, gusto ko kasing maunang umuwi. Alam niyo namang masama ang pakiramdam ni Mama, di ba? Yukong usal ng batang babae. It's okay, Denise, tara na. Ani Devon na siyang pinakapanganay sa 4, ang responsable na kuya sa 3 nitong mga kapatid. Isa itong huwaran sa kasipagan at mabuti ring kuya. Tagapagligtas ng mga kapatid sa tuwing may nangaaway sa mga ito. Sa edad ni Devon ay marami nang humahanga rito ng mga kaklase at kaeskwela rin ng mga bata. Dahil bata pa lamang, kitang-kita na ang kakisigan. Maging sa mga kapatid nito. Oo, mga anak lamang sila ng isang kasambahay. Ngunit hindi yun halata dahil sa kaputian at kagwapuhan ng mga bata. Si Denise nakahawig ng mama ng mga ito. 9 na taon ngunit malapit na rin nilang abutan ng mama nila. Matangkad kasi kahit na mga bata. Sa isang bayang sakop ng Luzon sila nakatira. Kahit mahirap ang buhay, nakakaya naman nila dahil sa pagtutulungan. Hindi kagandahan at may kalumaan na ang bungalow na ipinamana ng lola nila sa kanilang mama. Ngunit maayos pa naman. Mama, ako na po dyan. Ani Devon, tsaka mabilis inilapag ang dalang mga bag at lumapit sa inang may dala ng timbang may lamang tubig. Hindi na anak, kaya ko na ito. Ako na po, Mama. Inagaw pa rin ng bata ang timba at napansin ang temperatura ng ina nito. Mainit po kayo. Then, Desmond, tawag sa mga kapatid. Pakipuntahan si Aling Mabel at tanungin kung may tindang gamot sa lagnat. Devon anak, ayos lang ako. Tinignan ng bata ang ina. Halata sa 4 ang pag-aalala. Sige kuya, ani din na pangalawa sa 4. Sumunod rin si Desmond na siyang pangatlo sa magkapatid. Tara na po, kailangan ninyong magpahinga mama. Pinilit inakay ni Devon ang ina papasok ng bahay. Si Dennis ang umalalay, dala ang mga gamit sa eskwela. Si Isabel,
ay 32 na at ang tanging magulang ng mga anak niya. Naalala pa niya ang nangyari noon at hanggang ngayon hindi pa rin niya makalimutan ang mga nangyaring iyon. Minabuti niyang magkunwaring patay at paniwalain ng kasintahan na siya ay nagpakamatay upang hindi ito mahirapan. Mahal na mahal niya si Dylan at talagang nasaktan siya dahil sa ginawa nito. Nakita niya sa TV ang pagkakakulong nito dahil sa nagawang kasalanan at may kasalanan rin siya kung bakit iyon nangyari sa binata. Hindi niya alam kung nasaan na si Dylan pero tanging hiling niya maging maayos lamang ito kahit hindi na sila magkita ayos lang sa kanya dahil may mga iniwan itong mga anak na may mga mabubuting puso. Mama, umiiyak po ba kayo? Ngumiti siya at mabilis pinunasan ng luhang tumakas sa mga mata. Hindi Devon, napuwing lang. Anya, alam niyang hindi ito naniniwala kaya natawa siya habang pinupunasan siya nito ng bimpo sa noo. Malamig na tubig dahil may kasama iyong ice. Kamukhang kamukha ni Devon ng ama nito. Halos lahat ng mga anak niya. Si Dennis lang ang medyo na iba dahil sa kanya ito kumuha ng muka. Kuya, nandito na si Aling Mabel. Natigil siya sa pag-iisip. Masakit ang ulo at pati kasukasuan. Parang nalamog ang katawan niya. Isabel, anong nangyari? Iho, Devon, mukhang may dengue ang mama ninyo. Bilisan mo at dadalhin natin siya sa hospital. Namamantal siya. Bilisan mo, iho. Pero Ate Mabel, wala po kaming pera. Mama, kami na ang bahala. Gagawa si kuya ng paraan. Bilis na po. Mas mahalaga ang buhay ninyo kaysa sa pera, mama. Ani din, napaka-sweet ng pangalawa niyang ito. Hinawakan niya ang palad ni Dennis dahil humahagulgol na ito. Tutulungan kitang tumayo, mama. Ani Desmond, ito ang pinakatahimik na batang kilala niya. Pero oras na nagalit ito, lamog lagi ang mga kaaway na bata sa labasan. Devon, iho, tara na. Ang mama ninyo nanghihina na. Halos hindi na sumayad sa sahigang paa ng panganay niya dahil sa bilis ng takbo nito palabas dala ang kanyang mga gamit. Ayaw sana niya pero naaawa siya dahil sa mukha ng kanyang mga anak. May tricycle naman agad silang nakuha at nakasakay rin naman. Kasama niya ang 4 na mga bata at si Ate Mabel na kanilang kapitbahay. Pagdating sa hospital ay sa emergency agad idiniretso si Isabel. Habang ang mga anak nito ay naiwan sa labas sa mismong waiting area. Ilang sandali lang, lumabas ang nakaputing babae. Si Mabel ang lumapit pero sumunod rin agad si Devon. Kayo ba ang pamilya ng pasyente? Oho, Dok. Ani Mabel. Kailangang masalina ng dugo ang pasyente dahil sa pagbaba ng platelet. Kailangan namin ng O+ na dugo ngayon din. Nagkatinginan ng babae at ang batang lalaki. Devon, iho, saan tayo kukuha nun? Doktor, ma'am, pwede po bang mag-donate ang bata? Nito. Tumingin ang doktor kay Devon. Ilang taon ka na ba, Totoy? 9 pa lang po. Hindi pwede. Nanlulumong nayuko si Devon. Paano po kapag hindi nasalina ng dugo ang mama namin, Dok? Mahina nitong tanong. Manghihina siya at unti-unting sasakupin ng white blood ang dugo niya. Hanggang sa tuluyang maubos yun at maaari ring mamatay ang mama mo, Totoy. Ani mo'y nahimasmasan bigla at nagpaalam na maghahanap ng donor sa labas. Pero saan maghahanap ng donor kung kahit kamag-anak ay wala sila? Isang malaking sakripisyo ang maging isang panganay dahil kapag wala ang ama, sa'yo mahaatang ang lahat ng responsibilidad. Lakad takbo ang ginawa ni Devon hanggang sa narating niya ang parking area ng hospital. Wala na siyang maisip. Paano kaya kung magmakaawa siya sa ibang tao? Tulungan kaya siya ng mga ito? Gusto niyang umiyak, gusto niyang humagulgol, ngunit lalaki siya at ang lalaki ay matapang. Ani mo'y naglalakbay ang diwa habang naglalakad patungo sa labas ng parking, patungo sa kalsada. Hindi niya alam kung saan tutungo. Gutom na gutom si Devon dahil ang tanghalian na dapat ay kanya, ibinigay pa niya kay Dennis dahil kulang nga daw ang kanin nito. Tubig lang ang kanyang ininom, walang kinain mula tanghali at mag-aalas 5 na ng hapon. Patawid na ang bata sa kabilang kanto nang bigla itong mabuwal sa gitna ng kalsada. Isang nakakabinging busina ng sasakyan ang nagpatigil sa paroon at paritong mga sasakyan. Tsaka lumabas sa tumigil na kotse ang isang lalaking nagngangalang Dylan Lazaro.
Natigilan si Dylan sa nakikita, ngunit inuna niyang binuhat ang bata tsaka ipinasok sa sasakyan. Nasa gitna sila ng kalsada kaya kailangang bilisan. Boss, hindi po ba't parang kamukha mo ang bata? Ani Zacarias na isa sa kanya mga tauhan. Nakabase ito dito sa Pilipinas kaya may nakasama siya ngayon. Ayaw na sana niyang may kasamang iba sa misyon, ngunit mapilit naman ito. Nasa Cagayan sila ngayon to hunt the drug lord na nagmula pa sa abroad. Dito ang lokasyon kaya dito siya nagawi. Hindi niya na nakumpirma ang sinabi ni Zacarias dahil nagmamadali sila na makausad upang makatuloy na ang mga sasakyan at hindi na nila naaabala. Sa hospital nila dinala ang bata. Mabuti at nasa tapat lang din ang tinigilan nila ang pagamutan. Ngunit habang patuloy na ginagamot ang bata ay bigla itong nagising. Nagulat din siya at napabawi ng tingin nang biglang napaupo sa hospital bed ang bata. Tama nga ang kasama niya. Kamukha niya ito. Hey, easy young man. Anong nangyari? Bakit nawalan ka ng... Nagulat siya nang bigla itong bumaba sa kinauupuan at akmang tatakbo nang pigilan ni Zacarias. Hey, sandali lang, easy boy. Bitiwan niyo ko ang mama ko. Kailangan ko siyang mailigtas. Pagpupumiglas nito, kita ang takot sa mga mata ng bata, ang pagod at problema. Parang matamlay at nangihina. Sir, ibalik niyo po rito. Ani ng doktor, kaya't lumapit na siya at siya na itong bumuhat sa bata. Calm down, tutulungan kita, okay? Just calm down for a moment. Nahimatay ka kasi kaya dinala ka namin dito. Paliwanag niya sa mahina at kalmadong tinig. Pasensya na po sir, pero kailangan ko pong matulungan ang mama ko. Nasa ER po siya at kailangan niya ng type O+ na dugo po. Awa ang tanging pumuno sa kanya. Sa kabila kasi ng takot sa puso nito, nakakaya pa rin itong palakasin ng loob. Okay, just take a rest first, then tutulungan natin ang mama mo, okay? Kumalma naman ang bata. Anong type ng dugo mo? Agad na tanong sa kasama. O+, sagot naman ito. Mag-donate ka muna, ako na munang bahala rito. Nang marinig yun ng bata, sumilay ang pag-asa sa mga mata nito. Saan pwedeng mag-donate ng dugo, nurse? Para sa mama ng bata. Nasa ER ba ang pasyente? Tinignan niya ang batang lalaki. Opo nurse, nandun po si mama. Sinabi ng nurse kung saan pupunta ang donor at kung sino ang kukuha. Kaya tumalikod si Zacarias na tila natatakot pero walang magagawa dahil sa kanyang utos. Sir, pahinga lang ang bata. Wika ng nurse. At mukhang hindi pa siya kumakain kaya nawalan siya ng malay dahil sa panghihina. Nang marinig iyon ay napalingon siya sa bata. Asan ang daddy mo? Wala ka bang papa? Para alagaan ka at ang mama mo? Medyo nainis siya sa isiping bata ang namumroblema sa mga problemang pangmatanda. Umiling naman ito. Wala po, mama lang ang meron ako at may dengue po yung mama ko kaya ako nandito kasama ang mga kapatid at kapitbahay namin. Pasensya na po sir, kailangan ko na pong bumalik sa mga kapatid ko. Sigurado akong naghihintay na sila sa akin. Ngunit bago pa man ito nakaalis, inabutan niya ito ng pera. Hindi po sir, tama na po yung tulong niyo sa akin. Maraming salamat po. Wika ng bata. Napakabait nito, halatang napalaki ng maayos ng mga magulang. Wait, anong pangalan mo, young man? Devon po, sir. Sagot ng bata. My name is Dylan. Nakipagkamay ito pero niyakap niyang bigla na maging siya, ikinagulat din ang naging kilos. Ibibili na lang kita ng pagkain for you and your siblings, okay ba yun? Nag-aalangan pang tumango si Devon. Isinama niya ang bata sa fast food malapit sa hospital at pinipili kung ano ang gusto. Pero mga simpleng pagkain lamang ang itinuro ng bata, kaya siya na ang nagpresentang mag-order para rito. Parang nadudurog ang puso niya sa isiping nagugutom ang bata dahil sa pag-iisip ng mga problema. Nagugutom sa paghahanap ng solusyon upang magamot at masalina ng dugo ang mama nito. Pangarap niya ang isang pamilya, ngunit pinagkaitan siya nun. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya bago sila bumalik ni Devon sa loob ng hospital. Saktong kakalapit lang din ni Zacarias na may hawak pang koto na nakalagay sa braso. Thank you po ulit sir, hindi ko po makakalimutan ang pagtulong ninyo sa akin ngayon. Umiti siya kahit hindi niya iyon ugali. Mag-ingat ka at sana gumaling na ang mama mo.
Aniya rito. Kumaway pa ang bata habang naglalakad sa pasilyo, dala ang mga paper bags na may lamang pagkain. Parang nangihinayang siya pero para saan? Boss, tara na. Nagpadala ng mensahe si Drake. Sa isang resort daw rito na mataan ang target. Malapit sa Santa Barbara Valley. Okay, let's go. Anya bago tumalikod. Hiling niya na sana hindi ito ang huling pagkikita nila ng bata. Magiging maayos na ang mama ninyo. Uuwi muna ako dahil maaga pa ang trabaho ko bukas. Nanlulumo man, nagawa pa ring magpasalamat ng magkakapatid kay Ate Mabel dahil kung hindi sa kapitbahay nila, hindi maililigtas ang kanilang mama. Ako na lang po muna ang hahalili kay mama sa resort, Aling Mabel. Tutal at Sabado ho bukas. Ani din at ngumiti ang babae. Wag na, sasabihin ko na lang kay Sir Floyd na nasa hospital ang mama ninyo. Hindi naman mapupurdoy ang resort ng baklang yun dahil hindi pumasok si Isabel. Isa pa, milyonaryo yun. Sabihin ninyong magpagaling para may kakulitan ako sa resort. Ang sabi ni Sir Floyd, may VIP guest daw na dumating eh. Baka chance na ngayon para makahanap ng afam ang mama ninyo. Oy, charot lang. Natigilan ng babae nang makita nito ang mukha ni Devon na halos magdugtong na ang kilay. Natawa na lang ang babae bago lumabas ng silid na yun. Nasaan si Devon mga anak? Agad niyang tanong sa tatlong mga bata na naabutan niyang naglalaro ng Scrabble sa loob ng ward. Kakagising pa lang niya mula sa pagkakatulog. Maraming mga pasyente roon na kagaya niya ay may dengue o may mataas na lagnat. Halo-halo ang mga pasyente at mga tagabantay roon. Wala silang magagawa. Gustuhin man nilang makakuha ng private room ay hindi maaari dahil kahit nga pambayad ng bill sa hospital ay wala sila. Gusto na niyang umuwi, total medyo magaling na siya. Ngunit nagsabi ang doktor na kapag hindi tinapos ang gamot niya, hindi masasakop ng PhilHealth ang hospital bills dahil hindi raw marunong maghintay. Nakasagutan pa nga niya ang nurse kanina dahil sa sobrang kamalditahan. Bakit daw marami siyang dalang surot? Surot ba ang mga anak niya? Nag-init talaga ang ulo niya kaya talagang sinagot niya. Hindi porke mahirap lang sila, may karapatan na ang sino man na maliitin at alipustahin sila. Hindi porke nakakaangat ito ay pwede nang magsalita ng masasakit sa kapwa. Sa bagay sa panahon ngayon, iilan na lang o kukunti na lamang ang may pinag-aralan na may manners. Karamihan kasi ngayon ay masyado nang mataas porkit maganda ang trabaho. Umalis po mama, sagot ni Dean habang ang tanaw ay nasa nilalaro. Nasa paanan niya ang dalawang lalaking mga anak. Nakaupo roon at nasa tabi niya ang bunsong si Dennis habang nagbabasa ng libro. Kumunot ang noo niya. Saan naman kaya nagsususuot ang panganay niyang anak? Sir, baka po pwedeng mag-apply ng trabaho rito. Isang matabang lalaki ang nilapitan ni Devon. Nasa tapat ito ng isang kainan. Ngumisi ito nang siya ay makita. Hindi ako tumatanggap ng mga paslit bata, kaya umalis ka na baka malasin pa ako sa'yo. Lupaypay ang balikat na tumalikod si Devon. Pangilang tao na ang napagtanungan niya kung pwedeng magtrabaho sa mga ito. Ngunit dahil payat lang siya at parang matamlay, ay walang sino man ang gustong kumuha sa kanya. Kailangan niya makahanap ng trabaho dahil kung hindi, wala silang maibabayad sa hospital bill ng kanyang mama. Patuloy sa paglalakad si Devon. Nagugutom na siya. Skyflakes lang kasi at tubig ang kanyang agahan. Medyo tirik na rin ang araw. Ngunit hindi iyon ang pinoproblema niya sa ngayon. Boy! Mula sa likuran, may tumigil na sasakyan. Magarang sasakyan. Bumukas ang bintana at may dumungaw na lalaki. Itinuro niya ang sarili upang siguraduhin kung siya ba ang tinutukoy ng nakasunglass na lalaki. Oo, ikaw, lumapit ka rito. Medyo may kutob siya na masama ito pero lumapit pa rin siya. 1 metro lang ang layo ng tinigilan niya. Baka kasi kung anong gawin ng mga ito sa kanya. Gusto mong magkapera? Nagulat siya sa tanong na yun. Kahit sinong tao, gusto ng pera. Seryoso niyang usal. Heto, etong package, i-deliver mo lang sa address na ito at mabibigyan ka ng malaking pabuya. Isang katamtamang kahon ang inilatag nito sa kanya. Hindi niya iyon kinuha. Nagdadalawang isip siya kung kukunin o hindi. Huwag mong titignan kung ano yan. Dahil oras na bumukas ang packaging, marereject yan sa padadalhan. Wika ng lalaki. Malaki ang katawan nito. Hindi nga lang niya alam kung matangkad ba dahil nakaupo. Here, 1,000.
kapalit ng pag-deliver mo nito. Ang pag-iisip ay biglang napawi nang makita ang bagong 1,000 piso. Nag-aalangan niya yung inabot at pati ang package na sinasabi nito. Magaan lamang iyon at kaya niyang buhatin. Eto ang address. Siguraduhin mong kay Dylan Lazaro mo maibibigay yan ha. Huwag sa kung sino. Kay Dylan Lazaro lang. Dylan? Hindi kaya't inyong lalaki kahapon na tumulong sa kanya? Pero hindi niya alam ang apelyido ng lalaking iyon. Sige ho sir. At kapag nagtanong kung kanino galing, sa kaibigang matalik ka mo. Medyo kinabahan siya sa tawa nito para kasing may ibig sabihin o masamang balak. Ano ho ba ito sir? Mula sa kung saang tanong. Regalo para sa payapa niyang paghimlay. Parang mas natakot pa siya roon. Hey, nagbibiro lang ako. Package lang yan mula sa kaibigan, mamahaling bagay. Napalunok siya ng sunod-sunod. Kinabahan siya doon. Pero para sa pera, gagawin niya ang inuutos ng lalaki. Babantayan ka namin boy, kaya ayusin mo ang trabaho. Muling usal ng kung sino bago isinara ang bintana ng sasakyan. Nang makaalis ang sasakyan, tsaka lamang tinignan ni Devon ang address. Nagulat siya dahil ang address na iyon malapit lang sa resort na pinagtatrabahuhan ng kanyang mama. Kuya! Pero natigil siya at itinago bigla ang papel sa bulsa ng suot na pants nang mula sa unahan, tinawag siya ng 2 kapatid niya. Si Dean at Desmond. Bakit narito sila? Bulong ng bata. Anong ginagawa niyo rito? Hinahanap ka syempre. Sabi ni mama bumalik ka na sa hospital. Nag-aalala si mama sa'yo kuya. Wika ni Dean. Mamaya na may trabaho pa ako. Tsaka siya humakbang paalis. Sasama kami. Wika ni Desmond na sumulpot sa kanyang gilid. Bumalik na kayo sa hospital. Seryoso na siya sa tinig na iyon. Sasama lang kami kuya, hindi kami mangungulit. Isa pa kuya ka namin at ipinapahanap ka ni mama kaya hindi kami babalik sa hospital nang hindi ka kasama. Kaya para matapos na ang ginagawa mo, tama na ang satsat at tara na. Nauna na ito kay Devon kaya walang nagawa ang kuya kundi ang hayaan na lamang ang mga ito. Kahit sa dibdib niya parang may mali. Kinakabahan kasi ang bata na hindi nito maintindihan. Boss, tama nga ang sinabi ni Drake. Sa resort ng Santa Barbara naka-stay ang target. Ani Zacarias ng umagang iyon. Nasa terrace siya ng sandaling iyon habang nasa kandungan ng laptop. Kaninang 4 a.m. pa siya gising at sa tapang ng kape lamang siya nagising ng tuluyan. Hindi kasi pwedeng easy lang siya, lalo na at malapit lamang ang target. Ang hotel kung saan sila ni Zacarias ay tanaw ang resort na naroon lamang malapit sa baybayin. May vernacular din sa gilid niya. Iyon ang ginamit ni Dylan upang makita ng malapitan ng kaaway. Walang tigil din ang search niya tungkol sa resort owner and sketch of the resort upang kung sakaling umatake siya, mabilis lamang ang galaw. Alam niyang mautak ang drug lord na yun, kaya't siya na ang sumunod rito sa Pilipinas kahit ayaw sana niya dahil nangako na siyang hindi na muling babalik pa. Alam ko na yan, Zach. Kailangan ko lang ngayon ng connection ng CCTV ng resort para makita ko ang nangyayari sa loob. Kanina ko pa pinapasok ang system ng resort pero hindi ko magawa dahil laging nadidetect. Aniya at muling pinindot ang Dan. Ayan na boss, nahack mo na ang system nila. Pasok ka na sa loob. Natawa siya at isang suntok sa hangin ang nagawa niya. Nice! Aniya, tsaka ibinaba ang laptop. Tumayo siya at tutungo sana ng banyo nang may nag-doorbell. Zach, tignan mo kung sino ang nasa labas. Anya, bago pumasok ng CR. Ilang sandali nang lumabas siya. Nasa kama si Zach at abala sa kaka-cellphone. Sino yun? Hindi ito tumingin sa kanya. May package ka raw sa lobby, puntahan mo. Anito't kumunot ang noo niya at biglang nagtaka. Hindi dinala rito? Hindi, kasi raw ang sabi ng mga batang nag-deliver, ikaw mismo ang pagbibigyan nila, sabi raw ng nagpabigay. Kaya puntahan mo na doon. Baka pabuya na yan ng International Police. Nagbihis muna si Dylan bago tuluyang bumaba. Naiwan si Zach sa silid nito. May dala siyang baril na nakasuksok sa likuran. Kailangan laging handa dahil kahit saan, nagkalat ang mga kaaway. Miss, may package raw ako. Anya sa receptionist sa front desk ng hotel. Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis bago ito sumagot.
Yes po sir, ayun po yung bata. Sabay turo sa unahan sa waiting place ng lugar. Nagulat siya nang makita ang pamilyar na muka. Tila biglang nagalak ang puso niya. Si Devon iyon na nakilala niya kahapon. Agad siyang lumapit sa batang itinutok ang tenga sa kahon nitong hawak. Kunot ang noo at pinakikinggan ng nasa loob ng hawak. Natatawa siyang lumapit. Devon, how are you? Bati niya sa bata pero hindi umimik ang bata at ang tenga ay hindi naaalis sa pinakikinggan. Why? May tumutunog ba, young man? Tumango ito pero hindi tumingin sa kanya. Ikaw po pala ang sinasabing Dylan Lazaro, sir? Yeah, I am. Lazaro ang surname ko. Bakit? Ano ba yung hawak mo? Tumayo ito at lumapit sa kanya. Sir, pakinggan niyo ho. Para ho kasing timer na tumutunog sa loob. Bigla siyang naalerto at hindi man lang sinunod ang sinabi ng bata. Kinuha niya iyon ng biglaan sa kamay ng bata at itinakbo palabas. Sabay hagis sa himpapawid at sunod-sunod na pinaputukan. Napahiyaw sa takot maging si Devon nang mula sa himpapawid, umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog. Natulala nang makita niya ang batang si Devon. Hey Devon, are you okay? Nanginginig ang buong katawan nito kaya't niyakap niya ito. Bomba po yung nauutal nitong sambit. Shh, it's okay. It's fine. Hindi mo kasalanan, don't worry. Kuya Devon, ngunit bigla siyang natulala nang may dalawang batang kamukhang kamukha din ni Devon. Humahango sa mga ito habang palapit sa kinaroroonan nila ng bata. Umiiyak ang dalawa, siguro dahil na rin sa gulat at takot. Desmond, wika ni Devon. Nayakap nito ang mga kapatid. Sigurado siya dahil magkakamuka. Parang siya at si Demit noong mga bata. Tila sumikdo ang puso niya nang hindi niya mawari. Pero paano? Paano magkakaroon siya ng kamuka? Gayong wala siyang nakarelasyon maliban kay Isabel. Kuya, tumahimik na kayo. Sabi ko naman kasi sa inyo wag na kayong sumama dito. Ang tigas kasi ng mga ulo nyo. Paninera mo ni Devon sa mga kapatid. Hula niya si Devon ang panganay dahil sa kilos at pananalita nito. Ayaw ka naming iwanan, mag-aalala ang mama natin. Naluluhang sambit ng isa sa tatlo. Nagdadalawang isip siya kung magtatanong ba o hindi. Sir Dylan, pasensya na po. Ipinadala lang po kasi yun sa akin, sir. Patawad po. Kapalit nun ay 1,000 pera para sa mama po namin. Sorry sir, sorry po. Hindi siya galit. Natakot siya para sa mga bata. Kay Devon na kamuntik ng mapatay dahil sa bombang hawak nito na nakalagay sa box na iyon. Sino ang nagbigay nun, Devon? Kilala mo ba? Nakamask po siya, sir. Tinignan niya ang mga kapatid nitong nasa likuran ng bata. Dahil sa mama niyo kaya mo tinanggap ang package, di ba? Mabuti iyon, Devon. Pero sa susunod huwag kang magtitiwala agad, okay? Hindi ito umiiyak. Nanginginig lamang. Tumango ang bata. Sorry po, sir. Hindi niyo naman po ipapakulong ang kuya namin, di ba po, sir? Niyakap ng isa ang kuya nito. No, of course not. Pero kailangan ko lang ng iba pang impormasyon tungkol sa lalaki. Okay lang ba yun? Dumarami na ang mga tao sa labas ng hotel, kaya pasimple niyang hinila ang bata paalis sa bahaging yun at tinawagan si Zack na bumaba. Triplets kayo? Naitanong niya dahil sa sobrang pagtataka. No sir, 4 po kami. Si Dennis na bunso namin nandun po kay mama namin sa hospital. Wika ng isa sa mga bata. Namilog ang mga mata niya sa gulat. Ako po si Dean, eto naman po si Desmond. Turo nito sa batang nasa tabi. My name is Dylan. Dylan Lazaro. Pero po Sir Dylan, paano po yung sumabog? Tanong ni Dean. Don't worry, may aayos na dyan. Ihahatid ko na kayo para safe kayo makabalik sa mama ninyo. Parang hirap na hirap pa siyang banggitin ang salitang yun. Pwede ko bang malaman ang pangalan ng mama ninyo? Kanina pa talaga niya iyon gustong itanong pero nagdadalawang isip siya dahil parang hindi siya handa sa isasagot ng mga bata. Nagkatitigan ng mga ito, sandaling katahimikan bago sumagot si Devon. Maria Isabel Vergara po yung pangalan ng mama namin, Sir Dylan. Biglang tumulo ang mga luha niya at kamuntik pang nabuwal sa kinatatayuan niya. Sir, bakit po? Isabel? Nanginginig na sambit ng lalaki sa hangin at tuluyang nahulog ang mga luha sa kanyang mga mata.
Si Isabel ang mama ninyo? Uutal-utal na tanong muli ni Dylan. Sabay na tumango ang tatlong bata. Nakasakay na ang mga ito sa kanyang kotse. Sa backseat ang dalawa at sa front si Dibon katabi niya. Hindi niya mapigilang maluha. Pinunasan niya iyon gamit ang palad. Bakit sir? Bakit po kayo umiiyak? Brave man, don't cry, sabi po ni mama. Pilit siyang umiti. Paanong buhay si Isabel? Gayong kita ng dalawang mga mata niya na inilibing ito. Paanong nabuhay ang matagal ng patay? Kailangan niyang malaman ng katotohanan. Kailangan niyang makita at makausap si Isabel. Oo, tama ang mama mo. Aniya, tsaka tinuyo ang mga luha. Hinintay muna niya si Zacarias bago umalis upang may magpaliwanag sa hotel owner at sa mga pulis na tsak darating anumang oras. Tsaka na niya ayusin ang tungkol sa target. Dahil mas mahalaga ang ngayon, 9 years old. Kung 9 na taon na mga batang ito, ibig sabihin, anak niya ang 4. Nanginginig ang mga kamay niya habang nagmamaneho. Alam niyang nagtataka ang mga bata. Hindi mo na siya magsasalita. Tsaka na kapag nakausap niya harap-harapan ng babaeng nagpabaliw sa kanya. Hindi ito playground ate, hospital ito. Bakit may mga laruan dito? Kita mo natapakan ko pa? Singhal ng babaeng nurse sa kanya ng umagang iyon. Naayos naman ni Dennis sa mga laruan ito. Siguro'y may naiwan at nahulog. At ikaw bata ka. Kanina ko pa sinasabi sa iyong huwag kang hihiga dyan sa katabing kama. Napakakulit mo. Aray po. Nakita niya iyon kaya dali-dali siyang tumayo kahit hindi pa siya halos na malakas. Ang mga pasyente at mga bantay na mga ito na nakatingin ay tahimik lamang. Tama na. Bigla niyang hinablot ang anak sa braso at hinila palapit sa kanya. Aba, kung sana tinuturuan mo ng maayos yung anak mo, di sana marunong makinig. Ikaw na nanay na dapat nagdidisiplina dyan. Pero hindi, kaya lumalaking matigas ang ulo at pasaway. Sa lakas ng tinig ng nurse, napayuko na lang ang ibang naroon. Itinago niya si Dennis sa kanyang likuran. Wala kang alam, kaya wag kang magsasalita ng kung ano-ano. Isa pa, wala pa namang umuuko pa sa kamang yan. Ano bang iniinit ng ulo mo? Nurse ka rito kaya dapat mahaba ang pasensya mo. Kailangan mo bang pingutin ng bata dahil lang dun ha? O bakit? Nasa hospital kayo at oras na sinabihan na dapat nakikinig na. Dapat lang yan sa anak mo, masyadong pasaway. Subukan mo lang ulit na saktan ng anak ko at makikita mo yung hinahanap mo. Natawa ito't lumingon sa mga taong naroon. Narinig nyo? Pinagbabantaan niya ako. Baka gusto nitong maban sa hospital na to. Ma'am, kahit ako babantaan ko rin kayo. Oras na sinaktan niyo ang anak ko. Ani matandang babae na bantay sa anak nitong na dengue. Hindi ho tama na manakit kayo, ma'am. Bata yan. Madali lang namang pagsabihan, hindi kailangang saktan. At isa pa, bagong upo lang si Nene dyan sa kamang iyan. At hindi naman madumi ang lugar nila. Winalisan niya ni Nene kanina hanggang labas. Tila napahiya ito sa sagot ng mga nakakita. Makakarating ito sa management, hintayin nyo. Tatalikod na sana ito nang may makalimutan. Siya nga pala, gamot mo. Sabay hagis ng 3 mga tableta sa mukha niya. Inumin mo yan. Umisi pa ito, hindi siya nakaimik dahil oras na nagsalita o gumalaw siya, baka nasaktan niya ang walang yang babaeng yun. Napakawalang modong nurse. Akala mo tagapagmana ng hospital. Bakit galit na galit sa'yo yun, iha? Wika sa kanya ng mga naroon. Hindi rin niya alam kung bakit ang init ng dugo nito sa kanya. Hindi ko po alam. Sagot niya at saka nilingon ng anak niya. Ayos ka lang ba anak? Ayos lang po mama, sorry po. Niyakap niya ito. Wala kang kasalanan anak. Hayaan mo taalis na tayo. Mama, kumala siya sa pagkakayakap sa anak at tinignan ito. Yung nurse po, sinampal nung gwapong lalaki sa may pintuan. Kasama niya sina Kuya Devon, Dean at Desmond. Napalingon siyang bigla sa may pintuan, hindi kalayuan sa kanilang pwesto. Biglang nabato si Isabel nang makita kung sino ang kasama ng mga anak niya. Nanlalaki ang mga matang magsalita ito. Listen, di ko palalampasin ang nakita ko. Matiterminate ka sa trabaho mo, believe me. Wika nito. Yeah. I need a result right now. Yes po sir, ngayon din po. Umalis ang isang lalaki. Nagmamadali ito. Sinunod naman itong kinausap ang doktor.
A private room for my wife. Ani mo isang boss kung makapag-utos. Hindi siya umiimik. Tahimik lamang habang katabi sa kama ang mga bata. Si Devon ay nasa gilid lang ng higaan nakaupo. Si Denise at Desmond ay nasa ibabaw ng kama. Si Dean na abala sa pagbuo ng word sa Scrabble at Annie may walang pakailam sa nangyayari. Naroon pa sila sa ward. Hindi niya masisisi ang mga naroon kung paroon at parito ang mga mata ng mga ito dahil sa lalaking kararating lamang. Panay ang utos nito sa mga empleyado ng hospital na yun. Kinakabahan siya. Natatakot siya. Paano niya sasabihin o ipaliliwanag ang lahat dito? Kaya nga hindi na siya naglakas loob pang magpakita pa rito kahit noong nakulong si Dylan dahil sa naidulot niyang problema sa pamilya nito at mas lalo na sa binata. Mahal na mahal niya si Dylan, ngunit nang marinig niya mismo buhat sa ina ng lalaki na ayaw sa kanya ng mga ito, siya na ang kusang lumayo at nagtago. Ayaw niyang mawala ng mana ang binata o itakwil ito dahil lamang sa kanya. Ayaw niyang masira ang pamilya nito dahil lamang sa kanya. Alam niyang ipaglalaban siya ni Dylan kaya nga hindi siya nagdalawang isip na kusang umalis at magpakalayo-layo dito. Gusto niyang maging maayos ang pamilya at pagsasama ng mga ito kaya ginawa niya iyon. Hanggang sa mailipat si Isabel ng silid, hindi pa rin ito umiimik. Ito rin mismo ang bumili ng lahat ng mga gustong kainin ng apat. Dahil pasado 11:00 na ng tanghali at nagrereklamo na rin si Dennis na gutom na raw. Mama, bakit po gano'n na lang si Sir Dylan kung mag-alala sa atin? Ano po ba ang nangyayari? Sa wakas ay naglakas loob ng magtanong si Devon. Ngayon lang ito nagsalita simula kanina dahil lumabas si Dylan at ang tatlong mga kapatid nito para bumili ng tanghalian. Nagpaiwan ng panganay niya, kaya pala dahil may gusto itong malaman. Hindi niya alam kung paano sisimulan dahil ang alam ng mga bata, patay na ang kanilang papa. Matagal na bago pa man sila ipanganak, iyon ang kasinungalingang inukit niya sa isip at puso ng mga bata dahil hindi na kasi siya umaasa na magkikita pa sila ni Dylan dahil ang huling balita niya matapos itong makalabas ng kulungan, umalis na ito ng bansa. Hindi niya akalaing magtatagpo sila rito sa Cagayan. Ma, napukaw siya sa tawag ng bata. Kasi anak, si Dylan ang... Natigilan siya't hindi sigurado kung itutuloy ba ang nasa isip o hindi. Sino po siya, Mama? Bago pa man niya nasabi, nauna nang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Mama, siya ba? Siya po ba ang papa namin? Nilingon niya si Devon. Nangangatalang labi at tila ayaw nung bumuka. Nahihirapan siyang magsalita dahil si Devon ang klase ng bata na hahalongkatin lahat hanggang sa malaman ito ang katotohanan. Oo anak, kita niya ang pag-igting ng bagang nito. Nanlilisik na mga mata habang nakatuon sa may pinto ang mga mata. Ang sabi ho ninyo patay na siya, pero bakit po buhay? Nasabi niyo ba yun sa amin dahil iniwan niya tayo? Naikuyom ng bata ang kamao. Nang makita niya iyon, pilit niyang pinakalma ang anak niya. Hindi anak, mali ang mga iniisip mo. Lumingon ito sa kanya. Ano mama? Sabihin niyo kung anong nangyari. Kung bakit ngayon lang siya nagpakita sa amin. Hirap na hirap ka mama. Ikaw ang gumagawa ng lahat para sa amin pero siya. Nasaan po siya mama? Devon, tumaas ang tinig niya nang pagtaasan siya nito ng boses. Sorry po. Nasa kulungan siya anak. Nakakulong ang papa ninyo ng 5 taon. Natigilan ito at dahan-dahang tumitig sa kanya. Bakit po? Anong ginawa niya? Ito na ang sinasabi niya. Ito ang ayaw niya dahil hanggat hindi nasasagot lahat ng mga tanong nito, talagang hindi ito titigil. May nagawa akong hindi maganda anak. Isang pagkakamali na habang buhay kong pinagsisisihan. Nagulat siya nang mula sa nakasarang pintuan, bumulaga si Dylan at ang mga 3 bata. Isang pagkakamali na kahit kailan, hindi ko dapat ginawa. Hindi ko alam kung bakit ko yun nagawa. I don't know. Tsaka marahas siyang tinitigan. Pumasok ang 3 at naiwan sa pintuan si Dylan. Totoo po ba na kayo talaga ang papa namin? Ani Dennis na nagbabadyang umiyak na. Nasa tabi niya na ito. Mukhang sinabi ni Dylan sa 3 kung sino siya. Yes, sweetie. I am your papa. Nilingon siya ng anak. Humihingi ng kasiguraduhan. Tumango siya.
Hindi, di ba sabi mo mama, patay na ang papa namin? Huminga siya ng malalim, tinignan si Dylan at saka siya nagsimulang magpaliwanag. Habang nakaupo sa kama, tutok na tutok ang apat habang ikinukwento niya ang lahat. Iniiwasan ng mga bagay na makakapagbigay ng mahaba pang pag-uusap. Lumiko sa mga masalimuot na karanasan at pilit binago ang ibang detalye upang hindi kamuhian ng mga bata ang ama. At tungkol sa pagkakakulong ni Dylan, sinabi nito ang totoo. Alam niyang may posibilidad na magalit ang mga bata dahil sa marahas na mga galaw ni Dylan at mga nagawa nito sa kapatid at pamangkin. Ngunit tao lang din ito na nalulong sa masamang pag-iisip at bawal na gamot. Huwag niyo na po iyong uulitin ha, Papa. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ng lalaki nang sa unang pagkakataon narinig nito mula kay Dylan ang salitang Papa. Hindi na mga anak. Nauutal nitong wika bago sinakop ang apat at sabay-sabay na niyakap ang mga ito habang humahagulgol. Kita niya kay Devon ang awa, tila nanlalambot din. Bata lang kasi ito. Maging siya ay naiyak nang makitang nag-iyakan ng tatlo habang nakayakap sa ama ng mga ito. Nagagalak ang kanyang puso pero mas nananaig ang pangamba dahil sa matalim na titig nitong ipinupukol sa kanya. Alam niyang malaking pagkakamali ang magpanggap na patay pero hindi niya iyon mababawi. At para sana kay Dylan kaya niya iyon ginawa pero mas lumala pa nga yata. Buhay ka? Pero nakita kita. I see you with my own eyes, Isabel. Inilibing ka. No, hindi ako yun, Dylan. Pinsan ko yun na ilang araw nang nawawala. At nasaan ka habang iniiyakan kita? Nasaan ka, Isabel? Nayuko siya dahil mula sa malayo noon ay nakikita niya ito. Alam mo bang kamuntik ko nang mapatay ang mga anak ng kuya ko at si kuya dahil sa'yo? And my mom and dad, Isabel. I killed them all. Because of you. Nagitla siya sa narinig. Isabel, tulungan mo ang anak ko. Huwag mo nga hayaang dalhin niya ang kasalanang nagawa hanggang sa katapusan. Hindi ako mabuting ina. Pero sana malaman niyang lahat ng ginawa ko'y para sa kanya. Please, tulungan mo siyang makalimot. Tulungan mong mabitiwan ni Dylan ang lahat ng mga nagpapagulo sa kanyang isip. Mahina siya, Isabel. Mahina lang siya. Kung ano ang nakikita mo ngayon sa labas, akala mo ay matapang. Pero sa loob napakahina niya. Napabalikwas ng bangon si Isabel dahil sa isang malamig na bagay na humaplos sa kanya. Para iyong hangin na dumaan sa mukha niya. Pero walang bintana ang private room na kanyang inuukupa. Wala ring electric fan dahil air-conditioned. Pawis na pawis siyang bumaba sa kama at nagsali ng tubig sa baso. Isang panaginip at ang mami ni Dylan ang naroon. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga sinabi nito. Kasalanan niya ang lahat. Kasalanan niya kung bakit iyon nagawa ni Dylan sa mga magulang. Hindi niya alam na depresyon na pala ito. Hindi niya alam na kagawa siya ng pagkakamali na habang buhay niyang pagsisisihan. Dapat hindi umabot sa ganun pero bakit? Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Mabilis niyang hinawi iyon at tinapos ang iniinom. Nilingon niya ang mga bata. Tulog ang mga ito sa sofa. Mabuti at mahaba iyon at dalawa pa kaya sakto lamang ang apat para pagkasyahin ng mga sarili. Umalis si Dylan matapos nilang mag-usap kanina at hanggang ngayon hindi pa rin ito bumabalik. Ayon sa mga bata ay may nangyari kaninang gulo. Isang package na dapat ay para kay Dylan. Ngunit isa pala iyong bomba. Bigla siyang nataranta sa mga sinabi ng mga bata kanina. Kaya hiling niya na sana wag na munang magpakita si Dylan dahil sigurado siya na may kung ano na naman itong ginagawa at ayaw niyang madamay ang mga bata. Na hindi nito iniisip ang magiging kaligtasan ng apat, lalo na kay Devon na siyang tumanggap raw ng package na iyon. Kaya nga kahit gustong lumabas ng mga anak niya kanina, hindi talaga siya pumayag. Pasado 2:00 na ng madaling araw nang makita ang wall clock sa ibabaw ng pinto ang nakasarado. Medyo okay na siya. Gusto niya nang makalabas rito sa lalong madaling panahon. Bumalik si Isabel sa pagkakahiga nang may ayos sa mga kumot na mga bata. Ilang minuto na siyang nakapikit nang makaramdam ng kaluskos mula sa pintuan. Otomatiko siyang nagmulat at tumingin roon. Isang nurse? May magpapainom pa ng gamot sa kanya na sa ganitong oras? Ngayon lamang ito nangyari. Nurse, bakit? Anya nang isarado nito ang pinto.
May dala itong stethoscope at ilang mga kagamitan sa pag-i-injection. Hindi ito sumagot. Palapit na ito sa kanya. May gamot pa po kayong nakalimutan, ma'am. Inumin niyo na lang ho ito. Lalaki ang nurse na yun. May kalakihan ng katawan at mabalbas. Kahit nakamask ay kita pa rin yun. Inabot nito ang gamot. Ipinagsalin pa siya nito ng tubig sa baso. Bago ka ba? Nasaan yung nurse kanina? Anya rito. Hindi ko nakita, baka umuwi na. Night shift kasi ako at pang-araw siguro ang tinutukoy niyo, ma'am. Anito tinignan muna niya ito at hindi agad ininom ang gamot na bigay nito. Sige na ho para makapagpahinga ka na ulit. Wika nitong muli. Nag-aalangan man pero sinunod niya ito. Ngunit bago yun nailagay sa bibig, malakas na sumigaw si Devon. Nataranta siya at mas lalo na ang nurse. Wag mama, siya po ang nagbigay ng package sa akin kahapon. Anito dahilan para maitapon niya ang gamot. Ngunit mabilis sa mga kamay nito at nahawakan siya agad sa leeg. Mama! Tumakbo palapit si Devon. Nagising din pati ang mga kapatid. Tumakbo na kayo! Aniya habang pinipilit ko mawala. Hindi! Sigaw ng panganay at mabilis na hinuklit ang flower vase sa ibabaw ng mesa at ibinato sa lalaki. Bitiwan mo ang mama namin! Ani din, maging ang mga batay lumalaban din. Ngunit biglang hinugot ng lalaki ang baril nito. Manahimik kayo! Sigaw ng lalaki. Mama! Napaluha siya nang makitang naiiyak ang mga bata habang takot na nagyayakapan ng mga ito. Kung hindi namin mapapatay agad ang ama ninyo, ang asawa na lang niya ang uunahin ko. Sigaw nito. Patuloy nitong pinipiga ang leeg niya at kaunting hangin na lamang ang meron siya. Nang biglang bumukas ang pinto, kasabay nun ay ang sunod-sunod na putok ng baril na tumama sa kaaway. Papa! Sigaw ng mga bata habang patuloy sa pag-iyak. Si Devon na siya ang unang nilapitan at tinulungang makaupo. Buhat si Dennis at nakakapit na 2 bata sa magkabilang gilid nito. Lumapit ang mga ito sa kanya. We need to go. Hindi na kayo safe sa hospital na to. Baritonong wika ng lalaki. Sino yan? Anong kailangan nila? Takot pa rin siya hanggang ngayon. Tinawag nito ang Zack kaya pumasok ang isang lalaki sa loob ng silid. Dalhin mo na ang mga bata sa sasakyan. Dylan, ano bang nangyayari? Ngunit hindi ito sumagot at pinasama ang 4 sa lalaking kasama nito. Nang makaalis sa mga bata, tsaka lang ito nagsalita. Don't talk to me. Narito ko para sa mga bata, Isabel, at hindi dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa mga bata, hahayaan sana kitang patay ng lalaking yan. Ani mo'y patalim na tumarak ang mga katagang iyon sa kanya. Sa lamig ng tinig nito, halatang galit na galit ito sa kanya. Hinayaan mo na lang sana ako. Bakit mo pa ako tinulungan? Nanlulumo niyang usal. Dahil sa'yo, nawala ang mga magulang ko. Dahil sa makasarili mong mga desisyon, Isabel. Kaya kung nakikita mo kung ganito, huwag kang magtataka. Dahil kasalanan mo lahat. Anito bago siya iniwan. Tumulo ng kusa ang mga luha sa kanyang mga mata. Bakit sobrang sakit naman yata nun? Sobrang sakit na parang pinipiga ang puso niya. Pilit siyang tumayo at sumunod kay Dylan. Baka kasi magising pa ang lalaki sa lapag. Natatakot siya rito. Ilang araw din ang itinagal niya sa hospital bago siya tuluyang nakalabas. Si Dylan ang nagbayad ng lahat kahit na hindi man lang siya nito binibigyang pansin. Maging siya ay sobra rin ng pagsisisi. Dahil hindi naman kasi niya akalaing aabot sa buhay na ang magiging kapalit ng kanyang mga desisyon. Hindi naman niya iyon kagustuhan dahil ang nais lamang niya ay bumalik ito sa pamilya nito ng tuluyan. Dahil hindi ito titigil sa paghahanap sa kanya, oras na nalaman itong buhay pa siya. Hindi niya naman nais at hangad na aabot sa ganun. Gabi-gabi ay lumuluha siya at humihingi ng tawad sa ama at ina ni Dylan. Kaya nga siguro ay nagpakita na ang mom nito sa kanya dahil lagi siyang nag-iisip patungkol sa mga magulang nito. Akala ni Isabel ay sa bahay niya sila dediretso pero sa isang hotel sila tumuloy kasama ang mga bata. Mula roon, umakyat sila sa rooftop upang sumakay naman ng isang chopper. Nagdadalawang isip pa siya kung sasama o hindi dahil ang bahay at buhay nila rito sa Cagayan ay matatapos kapag ganito. Wala ka man lang sinabi? Ano to? Sariling desisyon mo? Ako ang ina ng mga bata, kaya bakit ka nagdedesisyon ng hindi mo ko kasama, Dylan?
Inis niyang usal. Paakyat na sila sa rooftop. Nauna na ang mga bata kasama ang Zack. Hindi ito sumagot at parang bingi na tila walang naririnig. Ano ba Dylan, kausapin mo naman ako. Nasasaktan siya. Bakit kailangang isisi ang lahat sa kanya? Bakit ba naghahanap ito ng ibang aako ng kasalanang ito rin naman talaga ang may kagagawan? Tinitigan siya nito. Para ito sa mga bata. Nakita mo 'di ba? May gustong pumatay sa'yo at sa mga bata. Kaya mas kailangang mag-ingat simula ngayon. Seryoso nitong usal. Bakit kailangan naming madamay? Bakit kailangang madamay ang mga inosenteng mga bata? Ano na naman ba ngayon ang kasalanang ginawa mo? Buliyaw niya rito. Tumigil ito sa paghakbang at tinitigan siya sa mga mata niya. Wala. At kung may nagawa man ako, Isabel, pinagsisisihan ko yun ang buong buhay ko. Pati ang makilala ka ay pinagsisisihan ko, Isabel. Sinira mo ang buhay ko. Matigas na sambit ng lalaki. Bigla siyang nayuko at hindi na napigilan ng sariling maluha. Tumalikod si Dylan habang siya ay hindi naaalis sa kinatatayuan niya. Sasama pa ba siya? Kailangan pa ba niyang sumama kung ganito lang din? Mukhang mas gusto pa nga niyang mamatay na lang ng totoo kesa ang maging ganito karud si Dylan sa kanya. Hindi ito ang Dylan na nakilala niya noon. Ang Dylan na nakasama at minahal niya. Mama, tara na po. Pero nang tawagin siya ni Devon, wala na siyang ibang nagawa kundi ang sumunod na lamang kahit ang kapalit nun ay ang makasama si Dylan sa iisang bubong. Pagdating sa Maynila ay isang exclusive subdivision sila dumiretso. Mula sa isang mataas na gusali ay bumaba sila. Pagdating sa labas ay may isang magarang sasakyan ang naghihintay. Habang nasa biyahe, abala si Dylan sa cellphone. Minsan ay may tatawagan at minsan naman ay may tatawag rito. Lahat yata ng transaksyon ay gamit lamang ang cellphone at laptop. Ang driver ay si Zacarias na pakilala ng lalaki kanina. Masaya ang apat habang namamangha sa kagandahan ng mansyon na iyon na hindi na siya napansin dahil sunod-sunod nang tumakbo papasok ang mga bata. Tahimik lang siya na hindi na umimik hanggang dito sa lugar na pinagdalhan sa kanila. Isabel? Nagulat siya nang makita si Manang Duray. Ito ang dating kasambahay sa mansyon ng mga Lazaro. Ang isa sa mga nakasama niya roon. Naluluha siyang yumakap rito. Si Dylan at ang mga anak niya ay nasa taas na. Siya ay nagtungo sa kusina para makapag-usap silang dalawa ng matanda. May edad na ito't marami na ring mga puting buhok na noon ay wala pa. Mas kumulubot din ang mukha at balat nito. Hindi niya napigilang maiyak. Na-miss niya si Manang Duray. Matagal na rin kasi ang huli nilang pagkikita. Akala ko ba ay patay ka na? Pinunasan niya ang mga mata tsaka nagsalita. Hindi humanang. Alam mo bang halos mabaliw si Sir nang malaman niyang patay ka na? Nakakulong siya dahil sa ginawa sa kapatid at mga pamangkin. Idagdag pa ang nangyari sa mami at… Manang, alam ko na huyan. Pagpigil niya dito dahil ayaw na niyang marinig pa ang mga iyon ng paulit-ulit dahil parang pinupunit ang kanyang puso. Hindi ko po intensyon, Manang. Hindi ko talaga, Manang. Napahagulgol siya sa sobrang pagsisisi. Shh, oo alam ko Isabel, dahil isa kang mabuting babae. Marami silang napagkwentuhan tungkol sa mga masasayang bagay na nangyari noon at tungkol sa kanyang quadruplets. Lahat ay sinabi niya kay Manang. Masaya naman itong nakikinig. Manang, ipaghanda mo kami ng mga bata ng lunch please. Nayuko siya nang hindi siya nito pinansin. Ayos lang, tatanggapin na lamang niya iyon. Tutulungan ko na po kayo, Manang. Presinta niya tatalikod na sana siya nang tawagin siya ni Dylan. Marahasang paghila nito patungo sa labas sa garden at biglang itinulak nang marating nila ang bahaging iyon. Kamuntik pa siyang masubsob kung hindi nakatapak ng maayos ang isang paa niya. Huwag mo kong bigyan ng kasalanan ulit, Isabel. Kapag nakita ka ng mga bata na tumutulong kay Manang, anong iisipin ng apat? Nayuko siya at hindi sumagot rito. Itong itanim mo sa utak mo. Ina ka lang ng mga anak ko. At hindi na iyon mababago, Isabel. Dahil kasalanan mo kung bakit ko napatay ang mga… Kasalanan ko? Talaga ba, Dylan? Hindi ba't ikaw ang dapat ang may kasalanan nun? Anong kinalaman ko dun? Pinatay mo sila at wala akong kasalanan. Kung meron man, yun ay ang mahalin ng isang kagaya mo. Ngayon, kung ayaw mo akong makita, sige, patayin mo na lang ako, Dylan.
Sigaw niya at nang makita ang baril nitong nakatago sa suot nitong pants, mabilis niya iyong hinila at ikinasa. Ito ba, Dylan? Ito ba ang gusto mo? Sige, magpapakamatay na lang ako para maging totoo ang lahat ng ito. Sa bilis ng galaw nito ay bigla na lang naagaw sa kanyang hawak na baril. Dalawang mga braso ang pumulupot sa katawan niya at halos magtama ang tungkil ng kanilang mga ilong sa lapit nito sa mukha niya. Maging ang hininga ni Dylan ay amoy na rin niya. Pinilit niyang kumawala pero sa lakas nito wala siyang nagawa. Nalupaypay ang balikat niya at tuluyan na lamang napaluha. Hindi madali para sa mga bata ang bagong buhay. Lalo na at inilipat din ng mga ito sa private school. Araw-araw may taga-sundo at tagahatid. Hindi rin bababa sa 3 ang bilang ng mga bodyguards dahil sa panganib na dala ng kaaway ni Dylan. Si Dylan ang may gusto ng ganoong setup, lalo na't ayaw nitong mapahamak ang mga anak. Alam ni Isabel na sobra ang kasiyahan nito, lalo at hindi 1, 2 o 3 ang anak nito, kundi 4. Magta3 linggo na sila sa mansyon, ngunit matumal lamang kung magkasalubong sila ni Dylan. Ayos na sa kanyang hindi nito pagpansin dahil hindi ito nagkukulang sa mga bata at araw-araw kung makipagbanding ang ama ng mga anak niya. May pupunta sa mall, sa kung saang nais ng mga bata, or kung minsan ay sa Disneyland na pangarap ni Denise. Sa lahat ng lugar na napuntahan ng mga ito hindi siya kasama. Lagi niya nalang idinadahilan na masama ang pakiramdam or hindi pa siya masyadong nakaka-recover sa pagkaka-hospital niya noong nakaraang buwan. Ayaw niyang sirain ang kasiyahan ng mga bata. Ayos na sa kanya na masaya ang 4. Di bali siya, kaya niya ang sarili. Kahit sa loob niya, parang unti-unti nang nawawala ng pag-asa. Umaasa kasi si Isabel na baka isang araw, mabago ang pag-iisip ni Dylan at bumalik sila sa dati. Yung masaya, mahal na mahal ang isa't isa at walang ibang pangarap kundi ang magkasama lamang sila. Pero sa nararamdaman, galaw at sa mga titig nito, alam niya sa puso na malabo na kaya ang pag-asa na natitira, unti-unti nang naglalaho. Siguro titiisin na lamang ni Isabel ang malamig na turing ni Dylan sa kanya. Ayos lang, isa pa may kasalanan din naman siya. Tanggap niya yun kaya nga lagi siyang dinadalaw sa panaginip ng mami ng binata. Dahil lang mga ito ang lagi niyang iniisip. Biglang napabalikwas ng bangon si Isabel dahil sa muling panaginip na naranasan. Gaya ng mga nakaraan, ang mami pa rin ito ang nagpapakita sa kanya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya sanay. Natatakot pa rin kasi siya. Tagatak ang pawis sa noo, leeg at maging sa likod niya. Kaya tumayo siya at binuksan ang ilaw sa guest room kung saan naroon siya. May aircon pero grabe ang pawis niya. Siguro dala ng panaginip. Tinungo niya ang closet upang kumuha ng bimpo. Sinulya pa ng wall clock. Mag-aalas 4 na rin pala ng umaga. Nagpalit siya ng damit, t-shirt at short na maong bago siya lumabas ng silid. Hindi na rin siya nito makakatulog kaya mas minabuti niyang lumabas na lamang para magkape. Hindi sila magkatabi ni Dylan sa higaan dahil yun ang kanyang nais. Ipinaliwanag naman niya sa mga bata kung bakit. Sinabi niyang hindi siya sanay kahit may malalim pang dahilan bukod ron. Mabuti na lang at naiintindihan siya ng mga ito. Patungo na siya sa unang pintuan. Yun ang silid ng mga anak niyang lalaki. Sinilip lang niya at dumiretso na sa ikalawang pinto na silid naman ng nag-iisang babae. Tulog na tulog ito kaya tumuloy siya. Ngunit sa huling pinto sa kanang bahagi, siya ay natigilan. Yun ang silid ni Dylan. Nakaawang ito't dediretso na sana siya nang marinig ang isang pag-ungol. Bigla siyang napahawak sa dibdib nang makita ang babaeng kasama ni Dylan. Ganito ba ang pakiramdam na hindi na mahalaga sa isang tao? Na kaya na nitong gawin ang nais dahil baliwala ka na at wala ka ng kwenta sa kanya? Dali-dali siyang lumayo ron. Pilit tinatagan ng loob niya na sana ay makaya niya pa ang ganitong kasakit na pakiramdam. Patuloy siya sa pagluha hanggang sa pagbaba ng hagdanan. Iha, anong nangyari at bakit ka umiiyak? Nagulat siya nang mula sa kusina, bumungad si Manang Duray. Mabilis na pinahid ang mga luha at inayos ang sarili. Wala ho Manang, napuwing lang ho. Pagsisinungaling niya, ngunit alam niyang hindi naniniwala si Duray.
Hindi lang niya iyon pinansin dahil abala ang puso niya sa pagluha. Alam ko kung anong nangyayari, Iha. Pero sana para sa mga bata ay tatagan mo ang loob mo. Hindi ko alam kung bakit naging ganun si Sir Dylan. Siguro dahil na rin sa mga gumugulo sa isip niya at sa dami ng problema. Bukod kasi sa nangyari sa inyo, hindi rin ito maayos sa kakambal na si Sir Demit. Alam niya iyon, pero kailangan bang harap-harapan? Pwede naman itong gawin ng kababuyan sa ibang lugar. Hindi rito na may posibilidad na makita ng mga bata. Siya kaya niya pero ang mga bata masasaktan ng mga anak niya kapag nalaman ng mga ito ang nangyayari, na nagdadala ang ama ng mga ito ng babae sa mismong bahay nito. Hanggang sa mag-umaga, magulo pa rin ang kanyang isipan. Nasa hapag na ang apat at nag-aalmusal dahil Lunes ngayon at may pasok. Siya na ang nagpresentang magluto ng agahan at mga baon ng mga anak niya dahil wala naman siyang ginagawa. Naayos na rin niya ang lahat ng baon at mga gamit ng apat. Hindi pa rin bumababa si Dylan. Alam niyang naroon pa ang babae nito sa taas dahil wala pang lumalabas simula kanina. Ma, nasan po si Papa? Ani Denise, naka-school uniform na ang apat at ready to go na rin. Tulog pa siguro, nak. Hayaan niyo na lang muna. Siguro pagod sa trabaho ang papa ninyo. Malumanay niyang usal. Pagod ka mo sa babae niya. Bulong ng kanyang isipan. Pilit siyang umiti hanggang sa makasakay ng kotse ang apat. Siniguro din ni Isabel na may mga bodyguard sa mga ito hanggang sa pag-alis. Nang makaalis ang mga bata, tsaka lamang siya pumasok ng bahay. Medyo dugyot na dahil sa sobrang busy niya kanina. Nagkagulo-gulo ang nakatali niyang buhok at may suot pa siyang apron. Bumalik siya sa kusina upang tulungan si Manang sa paglilinis nang magsalita ang isang babae. Coffee please. Napalingon siya. Sexy ito't maganda. Gulo-gulo pa ang buhok at ang suot nito ay t-shirt ni Dylan. Kumirot ang kanyang puso. Anong klaseng tingin yan? Kape sabi ko, diba? Taas kilay nitong usal. Nag-igting ang bagang niya. Hindi siya alipin ng kung sino para utus-utusan, lalo pa ng malanding babaeng ito. Babe, ano ba tong katulong niyo at ang sama kong makatingin? Sigaw ng babae. Saktong patalimang nahawakan niya. Bigla siyang sinapian. Kilala mo ba kung sino ko, ha? Kasabay nun ay ang pagtutok niya sa hawak na patalim sa mismong mukha ng babae. Umatras ito at sunod-sunod na napalunok. Ako ang ina ng mga anak ng lalaking kinakalantari mong malandi ka. Ngayon, aalis ka ba o isusungal-ngal ko sa mukha mo yung talas ng kutsilyong to? Wala siyang pakailam, basta ang alam niya, sumusobra na sila. Babe! Sigaw ng babae. Nakita niya si Dylan na papalapit. Isabel, what are you doing? Hindi niya ito sinagot at humakbang paabante hawak pa rin ang patalim. Kung ganito lang din na walang respetong natitira si Dylan para sa kanya. Pues, nawalan din siya bigla ng respeto sa babae nito at sa lalaking unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Ibaba mo yan, Isabel. Muli nitong usal, ngunit hindi siya nasisindak, hindi siya natatakot. Nanlilisik ang mga mata habang palapit sa babae. Jessica, umalis ka na. Anito sa babae. Jessica pala ang pangalan. But babe, nagawa pa nitong maglandi ng tinig. I said go. But fine, I will. Pero puntahan mo ko sa kondo, okay? Alis na. Mabilis na iniharang ni Dylan ng sarili para makalayo ang babae. Kahit sa ganitong pagkakataon ay grabe ang sakit na idinudulot noon sa kanya. Give me that. Hindi niya napaghandaan ang galaw nito. Agarang inagaw ng binata ang patalim at itinapon sa unahan. Anong kahibangan ang ginagawa mo, Isabel? Sa lakas ng boses nito kahit sino ay masisindak maliban sa kanya. Parang hindi niya naramdam ang takot ngayon. Parang kaya niya nang gawin ang lahat dahil sa galit na umiiral sa kanyang puso. Kahit isang mabait na kagaya niya, oras na nakita ang sitwasyong iyon kasama ang mahal niya, siguradong hindi ka na talaga makakapag-isip ng maayos. Oo, inaamin niyang mali siya, pero hindi niya kasalanan na nawala ang mga magulang ng lalaki. At hindi rin tamang dalhin siya rito upang pasakitan dahil sa kasalanang hindi naman niya intensyon. Sobrang sakit, parang durog na durog ang puso niya. What are you trying to do, ha? Para saan yun?
Anong klase kang babae para tratuhin ng ganoon ang aking bisita? Hindi siya sumagot. Tinalikuran niya ito ngunit bago pa man siya nakahakbang, marahas na siya nitong hinila. Tumilapon si Isabel sa sahig, malapit sa patalim na itinapon din ni Dylan. Gumapang siya at maagap yung kinuha. Bigla siyang tumayo at kita ang galit at hinanakit sa kanyang mga mata. Habang titig na titig kay Dylan, kita niya na nagulat ito nang makitang hawak niya ang patalim sa kaliwang kamay niya. Kaya ba dinala mo ko rito? Kaya ba isinama mo ko rito para gawing tanga, Dylan? Oo, nagtagumpay ka. Dahil nakita mismo ng dalawang mga mata ko ang kahayupan ninyo ng babae mo. Bakit mo to ginagawa? Dahil ba ako ang dahilan kung bakit pinatay mo ang mga magulang mo, ha, Dylan? Pwes, kung ganito lang din na ibinibigay mo ang sisi sa akin kaysa dyan sa sarili mo, mas mabuti pang sumunod na lang din ako sa mga magulang mo. Isabel, no! Sa isang kisap mata, itinarak niya ang patalim sa katawan niya. Umaagos sa mga luha niya habang ginagawa iyon. Patunay na hanggang sa huli, sakripisyo pa rin ang ginawa niya upang matapos na ang paghihirap niyang dinaranas. No, Isabel! Zach, Manang, tulong! Please, no. Isabel, don't close your eyes, please. Anybody help here. Naramdaman pa niya ang likidong umapo sa mga mata nito bago siya nawalan ng ulirat. Para siyang lumulutang sa alapaap. Napakagaan kasi ng pakiramdam niya. Dahan-dahang iminulat ni Isabel ang mga mata at nagulat siya sa nakita. Napakagandang paligid. Isang parang napuno ng bulaklak na lavender. Ang bulaklak na kanyang paborito. Napangiti siya. Nang lumapat ang mga paa sa lupa, dahan-dahan ang bawat lakad patungo sa unahan. Sumasabay ang mga bulaklak sa ihip ng hangin. Animoy nagsasayaw dahil sa sobrang kasiyahan. Ramdam niya at kita niya na parang ang saya ng mga halaman doon. Pumitas ng isa at inamoy yun at sumilay ang ngiti sa labi ng dalaga. Isabel! Nagulat at napalingon siyang bigla dahil sa malamig na tinig mula sa kanyang likuran. Nagulat siya nang mapagsino iyon, ang mami at daddy ni Dylan. Nakangiti ito habang magkatabi ang dalawa at magkahawak ang mga kamay. Nakaputing kasuotan at kagaya niya, wala ring sapin ng mga paa. Patawarin mo ko. Naapawi ang ngiti sa labi niya nang magsimula itong magsalita. Alam namin na marami kaming nasabing hindi maganda tungkol sa'yo. Huli na para bumawi. Pero sana tanggapin mo ang aming taus-pusong paghingi ng paumanhin. Wala po iyon, tapos na po yun, pero parang hindi naman siya naririnig ng mga ito. Ikaw na ang bahalang magpaalala sa anak namin. Pinapatawad na namin siya, Isabel. Please, bumalik ka upang masamahan mo siya para tuluyang magbago. Magsasalita pa sana siya nang sa isang kisap mata, nakalapit na ang mga ito sa kanya. Doon na siya kinabahan at natakot. Hindi mo pa oras. Anito bago siya itinulak sa isang napakalalim na bangin. Kahit ang hiyaw niya ay hindi niya rin marinig dahil para siyang walang boses ng mga oras na iyon. Isang malakas na bagay ang narinig niya kaya't dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Si Dylan ang lumagapak sa sahig. Hindi siya agad dumilat. Naghintay siya ng ilan pang sandali. May kausap ito. Ito siguro si Demit na kakambal ni Dylan dahil halata agad sapagkat magkamukha ang mga ito. Nagkaiba lamang sa gupit at pananamit. Pati ba kay Isabel? Isisisi mo ang kawalang hiyaan mo, Dylan? Ngayon, kapag hindi nagising si Isabel, magpakamatay ka na rin para matapos na ang kagaguhan mo. Pinunasan ni Dylan ang dugo na mula sa pumutok nitong labi. Walang ibang dapat nasisihin kundi ikaw. Huwag kang maghanap ng ibang masisisi dahil walang ibang may kasalanan, Dylan, kundi ikaw lang. Oo, ako nga kuya. Ako na ang may kasalanan ng lahat. Masaya ka na? Masaya ka na ba? Kita niya ang pagtulo ng mga luha nito. Umiiyak si Dylan. Anong gagawin mo ngayon? Kung hindi ka sana gago, hindi sana ito mangyayari sa ina ng mga anak mo. Walang kasalanan si Isabel dito. Dahil una sa lahat, ikaw ang mali. Dahil sa makitid mong pag-iisip. Inuuna mo kasi ang galit mo kaysa ang mag-isip ng maayos. Puro katapang at paghiganti. Hindi mo iniisip kung makakabuti ba ang mga yon. Hayop ka talaga. Muli na namang suntok ang tinamo ni Dylan. Nagpaubaya lamang ito at hindi man lang gumante sa kuya. Sige, suntukin mo ulit ako. Patayin mo ako ngayon na makakapagpasaya sa'yo.
Natawa si Demit. Hindi ko gagawin yon. Para malaman mo kung anong kagaguhan ng pinaggagawa mo. Kung hindi lang kita kapatid Dylan, ako mismo ang pumatay sa'yo. Kung hindi lang mahaba ang pasensya ko, pinatay na sana kita noon pa. Pero nag-iisip ako. Utak kasi ang ginagamit ko Dylan, hindi ang emosyon. Ngayon malalaman mo na siguro kung ano ang pinagkaiba ng emosyon at utak. Hindi ito umimik, nanatili lang ito sa sahig at napaluhan na naman. Alam ko, kaya nga humihingi ako ng sorry sa'yo sa lahat-lahat. Anito ng mahina. Kita niya ang galit sa mga mata ni Demit pero kaya nito iyong kontrolin. Lumingon ito sa kanya at mukhang napansin itong gising siya. I have to go. Ako na ang bahala sa mga anak mong hayop ka. Ayusin mo to bago maubos ang pasensya ko sa'yo, Dylan. Anito bago ito lumabas ng silid. Hindi siya umimik o gumalaw. Hinintay niya kung ano ang susunod na gagawin ni Dylan. Tumayo ito at tinuyo ang mga mata tsaka lumapit sa kanya. Nasa hospital siya. Base na rin sa mga nakita niya kanina. Maging ang isang bag ng dugo at dextrose ay patunay kung nasaan siya ngayon. I'm sorry Isabel. Patawarin mo ko kung nakita mo man ako sa ganoong sitwasyon. I'm sorry. Ayoko lang tanggapin na ganun-ganun mo lang ako kadaling iniwanan. Na-disappoint ako sa'yo ni hindi mo man lang hinintay ang desisyon ko Isabel. Nagsarili ka ng desisyon ni hindi ka kumonsulta sa akin. Kaya nagawa ko ang lahat ng yun. Pero please, inaamin ko na. Ako ang may kasalanan ng lahat. Just please wake up. I can't live without you. Hindi ko nakakayaning mawala ka ulit sa akin, Isabel. Gagawin ko ang lahat, mapatawad mo lang ako, honey. Parang bigla siyang naawa nang isubsob nito ang ulo sa kinahihigaan niya at humagulgol ng sunod-sunod. Walang humpay at parang walang katapusan. Parang hindi ito masamang tao kung makaiyak. I'll promise, hindi na kita sisisihin kahit sa anumang bagay. Bumalik ka lang please, honey. Para sa mga bata, para sa akin. Iginalaw niya ang kamay at ipinatong sa ulo ng lalaki. Doon napataas ng tingin si Dylan. Puno ng luha ang mga mata nito at para itong batang humihikbi. Han, gising ka na? Sa pangalawang pagkakataon, sumubsob na naman ito. Hindi sa kama, kundi sa bandang dibdib niya at muling umiyak ng umiyak. Buti nga sa'yo. Naibulong niya sa sarili dahil sa miserableng kalagayan ni Dylan ngayon. Kahit ngayon man lang makabawi siya ng kahit kaunti. Kailangan pa pala niyang mamatay bago ito lumambot. Pesting Dylan Lazaro. Mama! Nagulat si Isabel nang mula sa kakabukas lamang ng pintuan ng private room na yun, nagpapaunahang pumasok ang 4 niyang mga anak. Be careful mga anak, baka masagi ninyo ang mama ninyo. Sumunod namang pumasok si Dylan at marami itong dalang pagkain na nakalagay pa sa paper bag at mga prutas na nakapaloob naman sa cleared plastic. Hindi magkandamayaw ang mga anak niya sa pagkamusta at pag-iyak na rin kay Dennis dahil lang araw nang hindi nakita nito ang mama. Hindi kasi pumayag si Isabel na dalhin ang mga bata rito dahil oras na nalaman ng mga bata lalo na si Devon ang tungkol sa ginawa niya. Magtatanong ito. Sigurado siyang kamumuhian ng mga bata si Dylan oras na sinabi niya ang lahat. At dahil ayaw niyang mangyari iyon, pinilit niyang itago ang lahat. Ayos na sa kanya na silang dalawa lamang ni Dylan ang nakakaalam ng mga iyon. Sabi ni Tito Demit, Mama, nahimatay daw po ikaw dahil sa sobrang pagod. Why, Mama? Hindi po ba ikaw tinutulungan ni Manang Duray sa mga gawaing bahay po? Napangiti siya. Yun pala ang sabi ni Demit. Mabuti na lamang. Akala niya kasi sinabi nito ang totoo. Nasa pangangalaga kasi nito ang 4 na mga bata nang ma-hospital siya. Siguro ay sinabi ni Dylan. Dahil alam nito na may kaaway pa ito kaya hindi pwedeng ipagkatiwala kahit kanino ang mga bata. Natutuwa siya dahil si Dylan mismo ang lumapit sa kapatid nito. Dahil sino pa ba ang dapat magtulungan? Alam niya kung saan nanggaling ang galit ni Demit. Kahit siya rin, bubugbugin din niya ito dahil sa kagaguhan nito at titira ng kaunting hininga para magtanda. Oo anak, tinulungan naman ako pero diba na hospital si mama noong nakaraan? Siguro dahil hindi pa ako magaling talaga. Pagsisinungaling niya. Nagulat siya nang lingunin niya si Devon. Seryoso itong nakatitig sa kanya. Tila hindi naniniwala sa kanyang mga sinasabi. Gayong ang mga kapatid nito, hindi na kailangan pang kumbinsihin dahil kitang-kita namang kumbinsido na.
Mama, wag na kayo masyadong magpapagod. Papa will take good care of everything naman po. Lumingon ito sa ama. Oo naman bunso. Anito habang nagbabalat ng orange. Masaya na siya na makitang maayos na ang pananamit ng apat. Hindi kagaya noon na umaasa lang sila sa ukay-ukay para sa mga damit ng mga bata. Yun lang kasi ang kanyang kaya. Pero ngayon, hindi mo akalaing dumaan sa pagiging mga dugyot at butas na mga tsinelas. Mga brand new na ang sapatos at kasuotan. Kahit nasaktan siya, at least maayos ang apat. Nakakapag-aral ng maayos sa magandang paaralan at nakakain lahat ng maibigan. Kasama ang ama na magpoprotekta sa kanila at magmamahal ng wagas. Kitang-kita niya iyon kahit hindi sila maayos ni Dylan. Nagpapasalamat pa rin siya rito dahil inako nito ang mga bata kahit hindi nito napatunayan kagaya ng DNA test. Ano pa ba ang kwenta nun kung kitang-kita naman ito ang ebidensya? Sa hospital na nananghalian ng mga bata kasama si Dylan at siya. Nang uuwi na ang mga ito, saglit siyang kinausap ng panganay. Mama, alam kong hindi po kayo maayos ni Papa at alam ko pong may ginawa siya sa inyo. Not just because na hospital kayo dahil sa over-fatigue, kundi dahil sa tama ng saksak sa tagiliran mo. Why Mama? Why did you do that? Tell me Mama, tigaganti kita. Naluha na lamang siya sa bulong na iyon ni Devon. Paano nalaman ng anak niyang nangyari? I have my ways para malaman Mama. I saw them habang paakyat sila ng babae niya sa room niya. Did Papa hurt you that much Mama para gawin mo yun sa sarili mo? Tell me Mama, I want to know all the details para iganti ko kayo sa kanya. Kinabig niya ang anak at niyakap ito ng mahigpit. Tsaka niya sinabing wag na dahil maayos na ang lahat. Stop crying Mama, ako ang magpoprotect sa'yo. Diba sabi ko ako ang bahala sa inyo ng mga kapatid ko? Hindi mo na kailangang gawin yun anak. Patawarin mo ang papa mo kung ano man ang nakita mo. Naayos ko na ang lahat Devon. Sorry kung kailangang umabot sa ganito. Kapag malaki ka na, tsaka ako sasabihin sa'yo ang lahat anak. But for now, wag mong kamumuhian ng papa mo okay? Just for me anak, hindi ko kakayanin na galit ka sa papa mo. Aayusin niya lahat. I know he will so please. Don't hate him okay? Pilit itong tumango. Niyakap niya ang panganay bago ito tuluyang lumabas ng silid dahil tinatawag na ng tatlong mga kapatid. May pasok pa kasi ang apat ngayong hapon kaya kailangan nang umalis ng mga ito. Ilang linggo pa bago siya tuluyang nakalabas. Hindi na rin niya iniinda ang sugat sa gilid dahil naghihilom na ito ng paunti-unti. Ngayon ang araw ng labas niya, ngunit wala si Dylan. Si Ate Serena ang naroon para tumulong sa kanya palabas ng hospital at magbayad ng bill. Napakaganda ni Ate Serena, ang amo ng mukha nito at napakakinis din. Halatang-halatang alaga ni Demit na asawa nito. Madalas itong nagkwento tungkol sa nakaraan ng mga ito. At sa bawat banggit at ngiti nito ay halatang masayang-masaya si Ate Serena. Sana kagaya nito ay ganun din siya. Sabi ni Ate Serena na sa Cagayan daw si Dylan dahil sa trabaho. Hindi niya nga alam kung ano ang trabaho nito. Basta sabi lang ni Ate Serena, may hinahabol daw na drug lord si Dylan. Natakot siya at nananalangin na sana maayos lang si Dylan kahit hindi sila okay. Kararating lang nila ng mansyon nang may tumawag sa cellphone ni Ate Serena. What? Nagulat siya sa lakas ng bulalas nito. Bakit te? Bigla itong napangiti pero ramdam niyang hindi iyon ang nais nitong ipahayag. Halatang pilit kasi. Wala Isabel, sige na, samahan na kita paakyat. Ngunit hindi siya gumalaw sa kinatatayuan niya. Ate, anong nangyari? May nangyari ba? Napalingon si Ate Serena. Wala Isabel, hayaan mo na yun. Nagulat lang ako pero wala yun. Anito, sa klase ng pananalita nito, halatang hindi talaga okay. Ate, anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Nag-aalala na si Isabel. Isabel, kagagaling mo pa lang sa hospital kaya magpahinga ka. Hindi ako magiging panatag kung hindi mo sasabihin sa akin ang nangyari ate. Nayuko ito at huminga ng malalim. Nasa ICU si Dylan. 50-50 Isabel. Pero ililipat siya ng hospital. Nauutal nitong usal. Bigla siyang nabuwal. Sa ambulansya na sila ngayon patungo sa St. Luke's Taguig Isabel. Parang bigla siyang nawalan ng lakas dahil sa narinig niya.
Dear honey, oras na nabasa mo ito, nasa Cagayan na ako para ayusin ang trabahong nasimulan ko. Kung hindi mo pa alam, I am a mafia. Simula nang nakalabas ako ng kulungan years ago. Umalis ako ng bansa to start a new beginning with me alone. Dahil sa mga kasalanan ko, hindi ko na kayang magpakita pa sa kuya ko and to his family. Siguro ito na ang ganti sa akin ng langit. Pero nung bumalik ako at nakilala ko ang mga bata, nagkaroon ako ng pag-asa. I start to smile. Kahit sa maliit na mga kwento ni Devon ay smile. Na noon ay hindi ko magawa. At isang himala na malaman na anak ko pala ang mga batang nagpapangiti sa akin sa unang pagkakataon. Sa ilang taong nalimot ko ang pakiramdam na iyon. Mas lalo ako nagulat nang malamang buhay ka, honey. Pero naroon pa rin ang sakit. Pinatay ko ang mga magulang ko because of you. I'm sorry kung ipinaako ko sa iyo ang mga kasalanang iyon na ako naman talagang nagkamali. Sabi nga ni kuya, gago ko. At tama naman. Gago nga talaga ako pero wala na ako magagawa pa. Hindi na maibabalik ng kagaguhan ko ang mga nangyari. Ang tanging kaya kong gawin, humingi ng paumanhin sa lahat ng nagawa ko. Napahaba na ako pero basahin mo lang dahil baka ito na ang huling sulat na gagawin ko para sa'yo. I am sorry, honey, sa lahat-lahat for making you cry and hurt you a lot. Di ko alam kung mapapatawad mo pa ako. But I'll try my best, Isabel. Aalis ako maya-maya. Ang mga bata ipinadala ko kay Zach sa Tagaytay for protection. At iniwan ko rin ang mga tauhan ko dyan sa mansyon. Ako lang mag-isa ang umalis. Wish me luck na mahuli ko yung kaaway, honey. Please, kung hindi man ako makabalik, pakibigay ang record video na nakalagay sa drawer sa tabi ng kama ko sa mga bata. Doon nakapaloob ang lahat-lahat ng mga nais kong sabihin. Ang paghingi ng tawad sa kanila at maging sayo. All the papers ay nariyan sa loob ng drawer. Just signed it, honey. At si Devon, siya ang hahawak ng lahat ng property ko kapag umabot siya sa edad na napapuna siya ng mga luha. Ano to, huling habilin? Napakahayop nga talaga ng dila na to. Muli niyang itinuloy ang pagbabasa niya. Ang bahay ninyo sa Cagayan, ipinarenovate ko na yon. Sabi kasi ni Dennis, yun daw ang tanging alaala mo sa nanay mo. Ginawa akong bahay bakasyonan for all of you. Please, take good care of our children for me. I'm so happy to be with you all before I die. Sa langit na lang ako hihingi ng tawad sa mga magulang ko. Yun kung sa langit nga ako babagsak. Pray for Mr. Honey para kahit papaano may pag-asang sumalangit ang kaluluwa ko. Tandaan mo, mahal na mahal kita hanggang kamatayan. Dylan Lazaro. Napaupo siya sa malamig na sahig ng ICU nang matapos niyang mabasa ang mensaheng iyon. Umaagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata na tila walang katapusan. Nakatitig kay Dylan na aparatos at oxygen ang tanging katabi. Hindi niya alam pero paano na siya ngayon babangon kung ganitong 50-50 na lamang ang chance nitong mabuhay. Nayakap niya ang mga tuhod at tuloy-tuloy sa paghagulgol. Oras na nakagawa ka ng kasalanan at alam mo sa sarili mong ikaw na ang may kagagawan nun, huwag mo nang itanggi o maghanap ng iba pang masisisi. Ginawa mo ang mga bagay na yun at alam mo ang kahihinatnan, kaya imbis na maghanap ka ng ibang taong aako ng kasalanan mong ginawa, please akuin mo na lang upang wala nang ibang madamay. Children, let's eat! Tawag niya sa apat na mga batang naglalaro sa lilim ng punong nara sa gitna ng isang malawak na libingan. Isa iyong private cemetery. Narito sila ngayon dahil kada katapusan ng buwan, dinadalaw nila ang libingan ng yumaong mga mahal sa buhay. Matapos magtirik ng kandila, ay nilisan ng mga puntod at naglatag siya ng tela. Inilabas mula sa sasakyan ng baon nilang lunch. Ngumiti siya nang maramdaman ng pagdampi ng malamig na hangin sa kanyang katawan at sa mukha niya. Salamat, Isabel. Napadilat siya ng mga mata nang marinig ang malamyos na tinig na iyon na animoy sumunod sa hangin. Kilala niya ang boses na iyon. Tita Lucille, salamat din po. Sagot niya at nag-alay ng isang maikling dasal. Sana ay matahimik na ang kaluluwa ng mga magulang ni Dylan. Hello mga anak! Palapit na ang mga bata nang mula sa di kalayuan, bumaba si Dylan. Malakas ang pagtawag na ginawa sa apat. Lumingon na mga ito at nag-unahang lumapit sa ama. Papa,
May buhat ito, may nakahawak sa magkabilang laylayan ng polo at may nauna sa paghakbang. Kita ang kagalakan sa mga mata ng mga anak niya. Mabuti na lang at dininig ng Diyos ang kanyang panalangin buhayin si Dylan. Nasa huling segundo na iyon nang lumuhod siya at nagmakaawa na kahit isang beses lamang, ibigay ng Diyos ang hiling niya. Salamat sa itaas, salamat sa mga magulang nito na hindi siya pinabayaan at pinilit ibinalik sa kanya ang anak ng mga ito na minsan nang naging suwail. Tama nga ang sabi, kahit gaano kasama ang anak, mamahalin pa rin ng mga magulang. Nang makalapit si Dylan, isang halik sa labi ang iginawad nito. Sorry Han, medyo natagalan, ayaw kasi akong pakawalan ni Zane. Gustong sumama pero ayaw naman ni kuya. Siraulong yan, akala siguro kikidnapin ko yung anak niya. Hindi mo siya masisisi. Kailangan mo ngayong ibalik ang tiwala ng mga pamangkin mo, lalo na't magiging 3 na sila. Nayakap siya nito mula sa likuran. Tayo kaya kailan? Napalo ni Isabel ang kamay nito. Bibig mo! Natawa na lamang si Dylan. Nang lingunin nila ang 4, tahimik ang mga ito na nakatitig lang sa kanila. Si Devon na noon ay hindi man lang umiimik sa tuwing nasa tabi ang ama. Ngayon ay tumatawa na, mukhang nagtiwala na ito sa ama. Ang buhay niya hindi talaga naging madali. Simula nang makilala niya si Dylan hanggang sa mawala ito at muling bumalik. Ang luha niya kung susukatan ay isang balde yata ang naubos bago natapos ang lahat ng sakit sa kanyang puso. Alam niyang napatawad na ito ni Demit at maging ng mga magulang nito at sigurado siyang nagbago na rin ang taong ito. Sisiguraduhin niyang magbabago dahil kapag hindi, si Devon talaga ang magagalit. Takot lang nitong magalit ang mga anak nito. Lalo na't ilang taon pa, magiging magkakasing tangkad na ang mga anak nito at ang ama ng mga bata. Nag-propose si Dylan last Sunday at napag-usapan na rin nila ang date ng kanilang kasal. 2 months from now, ganap na siyang Maria Isabel Vergara Lazaro. Patatapusin lang nila ang klase, malapit na kasing mag-end of school year bago nila planuhin ang isang ingrandeng kasal na nais ni Dylan. Kung siya kasi ayaw niya na, total naman ay may anak na sila. Pero ang groom ang ayaw pumayag. About the mafia thing, mukhang kumalas na si Dylan. Ang sabi nito, ayaw na raw nitong manganib ang mga bata at siya. Tama lang naman yun para malayo sa panganib, lalo na at minsan nang naging 50-50 ang buhay nito. Pero napatay din naman ni Dylan ang target. Yun lang ay kamuntik na din ito. And about kay Jessica, hindi niya alam kung nasaan na ngayon. Wala na siyang balita. Siguro ginawa na rin ng paraan ni Dylan. Kahit anuman kasi ay nagagawa nito ng paraan. Ang tungkol sa mga videos, siya lang ang nakakaalam nun at si Dylan. Hindi niya na ipinakita sa mga bata para hindi na masaktan ng 4. Napaloob kasi lahat-lahat ng naging kasalanan ni Dylan dun at sa huli, paghingi nito ng sorry. Ibinaon niya iyon sa lupa para hindi na makita ng kung sino. Masaya na ang mga anak niya at tama na iyon. I love you. Bulong nito habang nasa hita niya ito nakahiga. Nasa sementeryo pa sila. Maya-maya pa sila uuwi. Ginulo niya ang buhok nito. I love you too, honey. Natawa ito. Lumingon siya sa bahagi ng mga bata. Nasa lilim ng punong nara ang mga ito at naghahabulan ng mga ito. Lumalaki na ang quadruplets nila at sobrang saya niya.